Nagtatandaang Mayo ng taong 2022 nang hinipo ng Diyos ang puso ng kanyang lingkod upang maisakatuparan ng isang kakaiba, ngunit makabuluhang misyon na nagdulot ng iba yung inspirasyon at kalakasan sa mga kapatid natin sa Katanawan. Higit lalo sa mga pastor dito. 3 taon mula nang bisitahin ng UCF Mission Team ang bayan ng Katanawan, Quezon Province, ay muling nagtungo ang mga manggagawa at voluntaryo ng UCF upang magbigay serbisyo at umabot sa ating mga kapatid sa pananampalataya. Kalagayan po ng mga pastor dito sa Katanawan o sa Bundok Peninsula ay maaring malungkot na masaya, pinagpala o hindi. Yun po yung general na situation ng mga kapastoran. May mga ilan na talagang maayos ang pamumuhay, may ilan naman na kunti lang ayos ng buhay. Talaga nakakaranas ng mga suliranin, problema. In general ay alam niyo naman yung pananampalataya ng mga pastor, laging pag tinanong mo yan, laging mabuti ang Diyos. Ang akin po talagang gustong matanaw at mangyari na ang mga pastor sa Bundok Peninsula ay makaranas po talaga nung pagpapala na alam naman nating kayang ibigay ng Panginoon. At yun din po ang nais namin sa mga pastor dito po sa Bundok Peninsula na dumating yung araw na kami po ay magamit din ng Panginoon para mapagpala naman yung ibang lugar. Desyembre ng taong 2024 nang muling mabuo ang planong bumalik sa Katanawan. At higit na mas maraming panambahan ang mapagkalooban ng mga biyayang mula din sa Panginoon. Mula noon ay nagsimula na ang mga paghahanda para sa isang malaking gawain. At dumating na nga ang araw na itinakda ng Diyos para sa muling pagsasama-sama ng kanyang mga anak, para sa isang mahalagang pagganap. Sa kabila ng maagang pag-alis ay patuloy pa rin ang preparasyon ng UCF Mission Team noong gabi ng Lunes sa Mount Tabor. Nagpahinga lamang sandali at muli nang naghanda pagsapit ng madaling araw. It's 2:20 in the morning at gising na ang UCF para sa UCF Mission 2025. Gising na ba kayo? Hindi pa kami talaga gising eh. Gano'n nakaka-excited na kasama ka today? Sobrang excited! Excited! Naway maging magtagumpay at makatagpo tayo doon ng mga kaluluwang kaganap na kayo. Gano'n kayo ka-excited? Hindi na ako nakatulog eh. Tito Jojo, ano po yung preparation na ginawa niyo para sa mission natin ngayon? Well, una, prayers, no? Kasi talagang looking forward ako para sa Missions 2025. Excited na po ba kayo para sa mission na ito? Yes, very excited to meet other people. Ano paghahanda yung ginawa mo for the mission? Naghanda ako, syempre, nagbantay ako kasi syempre kapag may gawain, sabi nga, kapag may ginagawa ang Lord or may gawain tayo para sa Lord, may gagawin din yung enemy sa atin. Kaya kailangan talaga magpakapuspos tayo. So, sa tingin mo, paano ka palalakasin ng Panginoon ngayong araw?
Actually, dineclare ko na kanina, healed na ako ng Lord eh. Kasi sa Lord, walang imposible eh. Patingin nga ng walang lagnat. Magbidyuan tayo, yan oh. Magbidyuan tayo. Saya ba kayo? Ay, ang dilim. Bago tuluyang umalis ng Mount Tabor, patungong Katanawan ay nagkaroon pa ng mga pagbibilin at doon din ay ipinanalangin ni Reverend Dr. William C. ang bawat isa. Salamat po, Panginoon. Ang pagkakataong ito'y sa iyo ang kapurihan. Sa pagkakataong ito'y sa iyo ang pasasalamat. Sa buhay ng mga pastor at mga manggagawa sa araw na ito, gamitin mo po ang bawat isa sa amin sa isang bagay sa ikaluwalhati ng iyong pangalan. Hello! Hi! Hi po kayo! Ano pong pila nyo? Saan po kayo nakapila? Magandang pelikula dito eh. Blockbuster po. Ayun no? Oh. CR. Oh, CR. Ayan, mga kababayan, ito po ang McDo UCF branch. Hey. Kamusta po ang biyahe? Safety naman. Safe naman po. Dagat, wow! Matapos ang halos 6 na oras na biyahe, ay nakarating na rin ang UCF mission team sa Nasugbu Resort at Camp Ente, kung saan sila mananatili at kung saan din nakatakdang ganapin ang pagbibigay ng mga serbisyo. Ang Katanawan ay bahagi ng Bundok Peninsula o Bonpen kung tawagin ng mga mamamayan dito, sa timog ng Quezon Province. Ito ay may 12 bayan kung saan humigit kumulang 100 mga pastor at panambahan ang matiyagang ipinangangaral si Jesus, bilang pagsunod sa tawag ng paglilingkod at bilang pagmamahal sa mga kaluluwang uhaw at gutom sa presensya at salita ng Diyos. Sa mga nakalipas na taon, ang UCF ay naging tapat sa pagganap nito bilang isang body ministry na ipinapadala ng Diyos sa iba't ibang bayan upang magpala ng mga pastor at panambahang siya namang aabot sa mga kaluluwang nais kasumpungan ng Diyos sa malalayo at liblib na mga lugar. Bilang bahagi ng iisang katawan at bilang mga kapwa mananampalataya, ang UCF ay agad na naganda para sa unang 2 serbisyong kanilang tutugunin para sa mga susunod na mga lingkod ng Diyos sa Bundok Peninsula. Pagod man sa biyahe at tirikman ng araw ay agad na naganda ang UCF mission team para sa pagsasagawa ng multimedia workshop at music workshop, habang ang iba naman ay nagsimula ng maging abala sa pagluluto at ibang preparasyon sa kusina. Naghanda na rin para sa gagawing dental mission sa susunod na araw.
Agad ding bumisita sina Pastor Silvert Anastasio at Pastor Joey Sarapat na siyang nanguna sa pag-oorganisa ng mga kapastoran sa Bundok Peninsula at ilan pang karatig bayan nito. Pagsapit ng hapon ay nagsimula nang dumating ang mga delegado mula sa iba't ibang panambahan para sa mga gaganaping workshop sa pangunguna ng mga manggagawa ng UCF na siyang sumalubong at nag-asista sa kanila. Matagumpay na natapos ang unang araw ng workshop na tumagal ng 4 na oras kung saan matyagang ibinahagi ng mga manggagawa ang iba't ibang kaalaman sa pagtugtog at paggawa ng multimedia graphics, mga pamamaraang nakadesenyo upang magbigay parangal sa Diyos. Personally po is, yung mga natutunan namin is, mas ma-improve namin yung kung paano kami mag-edit, kung paano namin mas magagamit yung skills namin sa pag-share ng Word of God through social media, tapos sa iba pong tao yun. Magagamit po namin yung editing para makapag-post po ng mga example verse, mga daily Bible verse para po makapanghikayat sa kanila at mas mabless pa po si Lord. Lahat po ng natutunan ko today ay magagamit ko po para mas ma-improve pa yung skills ko, para ma-improve yung relationship ko within the team, and para mas maging maayos na maging daluyan ng presence ni Lord sa crowd or sa congregation. Mas maramdaman nila kung gaano sila ka-love and ka-importante kay Lord. Yun. Kailangan ko talaga ito dahil wala akong gaanong knowledge sa mga bagong technology. So magagamit ko ito sa church, lalo't higit kapag nagde-design kami ng mga posters, gagawa ng certificate. Pag gusto ko itong magamit para makapag-produce ng mga literature para magamit sa church, sa mga pag-evangelize. Kaya lubos ako nagpupuri sa Panginoon dahil ilang hours lang nakagawa na kami ng output. Kaya purihin ang Panginoon, glory to God. Magagamit ko po yung mga natutunan ko ngayong araw sa church namin para po ma-develop po yung talent ko, tapos para rin po makasali na rin po ako sa band po ng church namin. Natutunan ko po dito na yung internet po is magagamit po natin to upang mag-share po ng Word of God sa pamamagitan po ng pagpo-post sa mga social media apps, sa mga apps, online apps po na maraming active, lalo na po yung mga kabataan, upang maibahagi po natin sa kanila ang ebanghelyo. Natutunan ko po is yung buhay po natin is, and yung talent po natin is, ginagamit po natin ito para mag-glorify po natin si Lord. Binigay po sa atin to ni Lord na yung parang paggamit po natin to. Kaya po, mas lalo po nating palaguin po natin kay Lord. For me po is napaka-thankful po ako sa inyo dahil ginamit po kayo ni Lord and nagpunta po kayo dito sa lugar na ito. Second time na po ito sa pagkakaalam po po. Thank you Lord for the UCF Music Seminar Workshop. Bilang isang music team po, natutunan ko po yung puso sa paglilingkod sa Panginoon kasi napakahalaga po nun para yung talento mo po na ibinigay sa iyo ng Panginoon, magamit mo po siya para i-glorify po ang Panginoon. Gusto ko pong gamitin yung talent ko para kay God, para po itaas pa po yung pangalan niya and para po may madami pa pong makakilala kay Lord. Thank you Lord dahil may ginawa pong seminar ang UCF dito. Unang-una po, nagpapasalamat po ako sa Lord sapagkat isa po ako sa mga nakadalo po sa gawain po ng UCF. Nagpapasalamat po ako dahil ang UCF ay nagpapatuloy na magpagamit sa Lord na maibahagi po nila yung kanilang mga kakayanan, yung kanila pong mga abilidad para mas lalo pa pong dumami po yung mga tao na gagamitin ni Lord para sa kanyang kaluwalhatian. Wow, masarap po ba yan? Oh, halatang masarap nga. Wow, grabe na yan. Ayan, grabe, dami natin pagkain, oh. Oo. Yan.
Yes! Ready na po ba kayong kumain ng masarap? Matapos nito ay naghanda naman ang mga manggagawa para sa gaganaping gabi ng pagpupuri at pasasalamat sa Diyos. Kasama din ang ilang mga pastor na minsan nang nakasama ng pamilya ng UCF. Salamat po, Panginoon. Ang pagkakataong ito'y sa iyo ang kapurihan. Sa pagkakataong ito'y sa iyo ang pasasalamat. Sa buhay ng mga pastor at mga manggagawa sa araw na ito, gamitin mo po ang bawat isa sa amin sa isang bagay sa ikaluwalhati ng iyong pangalan. Sa isang bagay na magpapasalamat sa iyo, sa isang bagay nagbibigay ng kaluwalhatian sa pangalan. We would like to extend pong wisdom na binigay sa atin ng Panginoon. In a way, makapag-extend din naman tayo. Loobin ng Diyos sa araw ng bukas ay lalo pong ma-bless yung mga pastor natin. Sa papuri sa Panginoon, nagpapasalamat tayo sapagkat ang Diyos ay tapat. Natapos ang gabi sa panibagong kalakasang kaloob ng Diyos sa kanyang mga anak. Handa para sa susunod na araw ng paglilingkod. Bago pa man sumikat ang araw, ay abala na ang UCF Mission Team sa iba't ibang pisikal na preparasyon para sa gagawing dental mission at ikalawang araw ng mga workshop. Dito ay muling nagbahagi ng salita ng Diyos si Reverend Dr. William C. sa ilang mga manggagawa kasama ang panalangin gagabay sa buong araw ng UCF Mission Team. Pagdating ng alas 7 ng umaga ay handa na ang UCF para sa dental mission, habang ang ilan naman ay tumungo na sa Living Faith Fellowship Church kung saan gaganapin ang pagpapatuloy ng mga workshop. Samantala, nagsimula nang dumating ang mga manggagawa, pastor at kanilang mga pamilya mula pa sa iba't ibang bayan ng Bundok Peninsula, kung saan ang ilan ay bumiyahe pa ng 1 hanggang 2 oras upang makarating sa dental mission. Salamat ako kasi unang-una, itong ganitong misyon, naging channel of blessing sa buo naming pamilya. May time na gusto nilang magpabunot pero dahil malayo yung ilang mga clinic at ngayon nagkaroon ng opportunity na may ganitong mission. Kami po nagpapasalamat sa UCF kasi po honestly speaking po ang pagpapabunot po ay may
may konting kamahalan, pero the Lord nag-send sila ng mission, dental mission po dito sa Quezon. So thank you Lord sa ginawa ng UCF dito po sa Bundok Peninsula po. Nagpapasalamat kami sa Panginoon dahil yung grupo po ni Pastor William ay muling nakarating dito at ngayon po ay nagdarao sila ng ng dental mission. At salamat sa Panginoon, ito'y malaking bagay, malaking tulong sa mga gustong magpabunot ng ngipin na hindi abot ng kanilang budget. Kaya salamat sa Panginoon sa grupo ni Pastor William. Naway patuloy silang pagpalain ng Panginoon. Nagpapasalamat po kay Lord dahil po ay hindi ko na po isipin yung gastusin ko po sa pagpabunot. Dahil nga po may libre nga po pagpabunot ngayon at nakaiwas na rin po dun sa sakit po ng ngipin. Nagpapasalamat po ako na dahil po sa biyaya ng Panginoon ay ako'y nabubuhay sapagkat dumanas po ako ng malubhang karamdaman, tumor, meningitis, may tubo ako sa ulo, nakumatos ng 8 araw. Pero salamat sa Panginoon na ako nabubuhay hanggang ngayon na kahit po nasira ang aking mata, pinagpapasalamat ko sa Panginoon kasi biyaya ng Panginoon kung bakit ako nabubuhay hanggang sa ngayon. At salamat sa pagkatumpong ito na lingkod ng Panginoon na ginamit para ako panalangin. At salamat din sa pagkataong ito na ginamit ang mga dinala ng Panginoon na mga dental mission sa barangay na ito o sa bayang ito ng Katanawan. Salamat po. Ito pong gawain na ganito ay malaking bagay po ito. Especially nowadays na yung mga less fortunate, should we say, na natutulungan po natin patungkol dito sa dental missions. The Church of UCF has been part of us dito sa Quezon. Ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat napakaganda po ng gawain po na ito, na mission po. Kahapon po kasali po ako sa band training at ngayon naman po ay ngayon po sa dental. Salamat po sa Panginoon at ako po yung wisdom tooth ko po ay naalis na nagapahirap sa akin. At yun po, maraming salamat po sa inyo pong mission na ginawa po dito sa aming lugar. At yun po, God bless po sa inyo. So nagpapasalamat po ako sa Panginoon sapagkat may mga aktibidad na katulad nito na talaga naman pong nakakatulong sa mga nangangailangan. Kasi kung tutuusin po ang pagdating sa dental, medyo may kamahalan sa amin po sa Gumaka. Salamat po sa inyo, naway ibalik sa inyo ng Panginoon ng siksik, liglig at umaapaw pa ang ginawa po ninyong taos-pusong paglilingkod. Sa Diyos po ang papuri. Sobrang overwhelming po, sobrang sarap sa puso na makakasalamuha po namin yung mga yung mga born again po namin na ngayon lang namin nakita. Mamimit namin yung mga iba nating kapatiran na kung galing pa sa ibang lugar na yung pagtanggap po ay napaka-hospitable po. Grabe yung pagtanggap. Kasi from the start po talaga na kami nag-register nung aming pabubunotang anak ay yung lagi sila nakasmile. Simula po hanggang sa makarating po kami doon sa dentist na nagbunot sa amin. At thankful po kami sa Panginoon kasi nakaka-bless po itong gawain ito. Una sa lahat po ay nagpapasalamat po ako kay Lord sa pag-iingat po sa bawat isa. At ganoon din po, salamat sa Lord na kayo ay nadako dito, na binigay niyo yung inyong panahon upang mag-mission ng ganito at makatulong sa mga kapwa-kapatiran na nandito sa mga probinsya. Salamat sa Lord. Salamat po sa Panginoon dahil mayroon pong ganitong medical mission na malaki po itong katulungan at lalo na po yun sa mga sabi nga ay yung pagbunot ng ngipin. Bagamat kami ay galing sa ibang lugar, malayo din, pero salamat dahil nakarating kami dito at ganun pa man ay kami ay patuloy na nagpapasalamat sa Panginoon dahil ginamit kayo ng Panginoon sa lugar na ito. Ay ako po nagpapasalamat sa pag-mission dito ni na Pastor William na kung saan ito po isang malaking biyaya lalo tigit sa mga pastor kagaya ko, ako nga ay nabunutan ng ngipin, ay isang malaking tulong ito sa aming mga pastor, sapagkat sa amin ang bunot po ay 1-2. Saka yung aking apo dinala sa lupis
Ang bunot ay 1-2 dito ay libre lang. Napakalaki pong tulong talaga na nagagawa ng ganitong mission. Ano po? Salamat sa Panginoon dahil kayo po ay pinadala ng Panginoon sa lugar na ito. Nandalangin ako na patuloy pa kayong pagpalain ng Panginoon at dalhin pa sa mga iba't ibang lugar para makatulong sa mga lingkod ng Panginoon. Salamat po dun sa medical mission po at iba pang gawain para maabot po yung mga kapatid natin po dito. Kami po na mga kapatiran dito po sa aming bayan. Totoo po nakita namin yung yakap at pag-ibig ng Diyos. Doon po sa tinatawag nating pananampalataya na may gawa. At bali po, alaking tulong po ang ginawa ninyo. Unang-una kami po ay napalakas spiritually and then sa aming mga health tulad ng problema sa ipin. Ito po, nasolusyonan. Napakalaking tulong po talaga ang inyong ginawa. Thank you so much po sa inyong paglilingkod sa amin dito sa Bonpen at sa Katanawan. At doon po sa karanasan namin kagabi, praise God, sabi ko nga kagabi doon sa group chat namin sa samahan ng BP Kuplay, ang saya dito, sabi ko sa group chat. At napakasaya po talaga magpuri sa Panginoon. Sa kabuuan ay mayroong 52 benepisyaryo ng dental mission ang naserbisyuhan sa pagtatapos nito ng tanghali. Meron namang 37 delegado ang nabigyan ng dagdag kaalaman sa nakalipas na multimedia at music workshop. Sa pagtatapos ng araw, ay nabigyan din ng pagkakataon ang ilan na magtampisaw sa dagat at sa pool bago maghanda para sa makabuluhang gawain sa gabi. Hi po kayo! Nag-enjoy po ba kayo ngayon? Yay! Oo, grabe. Halatang enjoy si Ari. Hapon pa lamang ay nagsimula ng magdatingan ang mga pastor at kanilang mga asawa sa resort para sa gaganaping Bless the Pastors Night mula pa sa District 2, 3 at 4 ng Quezon Province. Dito pa lamang ay nabigyan na sila ng uniforme ng misyon at nakahalubilo na rin nila ang mga voluntaryo at manggagawa ng UCF. Puspusan din ang mga preparasyon sa kusina para sa isang dinner fellowship. Naghanda din ang UCF ng masasarap na putahe para sa isang espesyal na pagsasalo-salo upang tiyaking ang humigit kumulang 70 mga pastor at kanilang mga asawa at anak ay busog at napagpala. At dumating na nga ang gabi ng pagpupuri sa Diyos. Sa gabi ring ito ay nagbigay ng patutuo at inspirasyon ang punong pastor ng UCF. That every other Sunday, he gave me songs. He gave me the melody and then he gave me the song. Then I sing it every Sunday. It changed my ministry in many different ways. For God so loved the world and that he gave his only Son. And his name is Jesus. For whosoever believe in him shall be saved. It's born by grace, for by grace are you saved through faith in Jesus. It's not of your work, it is a gift
of God. Narrow your word is the way, the truth, and the life. So have your faith in Him and walk with faith in Him, in Christ. At dumating na nga sa puntong sa pangunguna ng mga pastor ay naghandog ang UCF Mission Team ng mga regalong gitara at Bluetooth speaker na siguradong magagamit sa mga gawain ng bawat panambahan. Lalo't higit ang karamihan sa kanila ay nagtutungo din sa mga liblib at matatarik na lugar upang magbahagi ng ebanghelyo. Ang ilan ay nabiyayaan din ng cellphone na maaari nilang gamitin sa gawain. Mataas na pagpupuri naman ang handog ng mga pastor para sa mga biyayang natanggap kasabay ng panalangin para sa kanila. Una-una, salamat po ng marami sa Panginoon. Ang Diyos ay nagtakda ng ganitong gawain at may tinawag siya sa pamamagitan po ni Pastor William. Maraming salamat po. Sa mga ganito pong gawain na napapabalik po yung sigla, napapabalik po yung pagmamahal po sa pagkatawag ng ating pong Panginoon. Yun po, marami pong salamat, malaking impact po. Kayo po sa bawat pastor po ng buong Bundok Peninsula. Nakakasama namin yung ibang mga fellowship. Maging sa akin po, ako po ay natutuwa kasi kahit late na yung registered ay pupunta ako dahil gusto kong makasama sa pagpupuri sa Panginoon. Nagpapasalamat kami kay Lord. Isa sa kalakasan naming mga pastor sa Bundok Peninsula, yung kami po yung nadadalaw ng mga grupo katulad sa inyo. Masayang-masaya po kami. Hindi naman po kasi sa pagyayabang kami pong mga pastor dito sa Bundok Peninsula, halos intact po kami. Kaya masayang-masaya po kami pagka nagkaka-fellowship. May kasama pong ibang mga kapatiran, mga pastor din. At katulad ng ministry nyo, masayang-masaya po kami. Ang unang-unang ipinagpapasalamat ko ngayon ay siyempre itong gathering na ito. Nakamit ko yung lahat ng mga tamang gagawa. At higit sa lahat, yung blessing na guitar. Kasi may magagamit ako doon sa outreach namin. Salamat sa Diyos. Bilang pastor po sa isang church, ako po ay nagpapasalamat dahil ito po ay malaki po ang naitulong sa akin na mapalakas, lalo sa aking buhay pananampalataya at paglilingkod sa Panginoon. Ako po ay nagpasalamat sa Diyos sa gabing ito at sa inyo lahat sa UCF na nakapunta kayo rito at nakapagbigay sa amin ng kalakasan na ma-fellowship kayo, nakapagbigay din sa amin ng lakas na nakita namin kayo. Purihin ng Panginoon. Malaki po yung pasasalamat ko sa Panginoon, hindi lamang dun sa blessing. Kung hindi nakilala ko kayo, nakita ko po yung sistema, nakita ko po yung kung gaano kayo tumanggap sa aming mga pastor. Talagang ramdam ko yung presence ng Panginoon sa magitan po ng inyong mga pagkilos at pagtanggap sa amin. Salamat. Na-challenge ako na lalo pang ma-encourage na mag-serve sa Lord. Sobrang na-bless din ako sa mga blessing na na-receive ko ngayon. So I thank God na na-meet ko po si Pastor William at na-bless kami ng mga pastor at this is a very wonderful experience para po sa amin. Salamat po sa Panginoon. Salamat sa Panginoon dahil yung prayer ko na matagal na ay tinugon po ng Panginoon at alam kong tutugunin niya pa po yun. At salamat po sa buhay ni Pastor William na siya po ay alam kong ginamit ng Panginoon para po sa kanyang mga lingkod dito po sa Quezon. Na-challenge po kami sa generosity niyo po, yung puso ninyo po na tumulong po. Tumulong sa mga churches, mga pastors. So nakaka-bless po, nakaka-challenge na isang araw gamitin din po kami ng Lord katulad ninyo na marami din po ang mapagpala. Sa ganitong pagtitipon, nakikita natin kung papaano ang kagalakan na nabigay ng Panginoon sa kanila ay nag-uumapaw. At salamat sa Diyos dahil ginamit kayo ng Panginoon para maging posible ang mga ganitong pagtitipon. Salamat po sa kalakasan, kagalingan, at sa lahat ng provision na binigay mo sa amin. Tunay po, hindi kayo nagpabaya.
sa pangalan ni Jesus na ating tagapagligtas at Panginoon. Lahat po ng anak ng Diyos magsabi ng Amen. Isang magandang umaga ang bumunga din sa UCF Mission Team bilang paghahanda naman sa paglisan sa lugar. Damang-dama ko yung pagtanggap sa akin dito at ngayon ko lang na-experience yung ganito na magkaroon ng misyon na tumulong sa ating mga kapatid. Hindi ko makakalimutan to habang ako'y nabubuhay dahil first time kong naka-attain ng mga ganitong gawain. Hindi ko nadama yung pagod. Lalo akong ginaganahan, lalo pag si Lord ang kasama mo. Para kang nasa paraiso sa langit. Talagang parang sumunod ka na kay Jesus. Iba-iba ang dama ko. Sa mission na to, nagkakaisa kasi ang lahat ng manggagawa ng UCF, which is mas nakaka-inspired na mas talagang makilaho ka. And yun yung sinasabi nga nila na hindi ka magdadalawang isip na ikaw na yung kumilos kasi nakikita mo na ang lahat ay part ng mission na ito. So nakakatuwa, no? First time kong nakasama dito. Tapos ginawa pa akong doktor ni Lord. Biro mo, sabi ng pasyente, Dok, dito na ba ako? Kakaiba, yung fulfilling na experience. Ganun pala kasarap maglingkod kay Lord. Pagka pala kay Lord, so hindi mo mararamdaman yung pagod. At nandun yung kasiyahan na makapaglingkod tayo sa ating kapwa, sa mga nangangailangan. O yung ginagawa mo, iniaali mo para kay Lord. So iba talaga. Ikumpara dun sa barangay na kaya mo ginagawa para sa tao. Pero ito, ginagawa natin yung paglilingkuran para sa Panginoon, para kay Lord. Talagang blessed na blessed sila at natuwa silang maigi sa pagdating natin sa kanila dito. Kaya kami na talagang na-bless din kami at tayo nakatulong sa kanila. Ito ay napakasaya sa kalooban sapagkat alam ng bawat isa na ginagawa ang misyon na ito para sa Diyos. At yun yung napakasarap maramdaman at maranasan ng isang kagaya kong worker, no, ng UCF o ng ating Panginoong Jesus. Kaya po, well, I am looking forward, no, to the next year, no, mission ng ating UCF. Masaya kasi ginagawa mo yun hindi para sa sarili mo lang dahil inaalay mo yung gawang yun sa ating Panginoon Diyos. Ginagawa mo yun dahil para sa kapurihan niya. For this mission po, compared to the other missions that I've attended, this one's very peaceful lang and then enjoy lang. By the bay, saan ka po ng mission tapos by the bay? Pure peaceful lang yung na-feel ko po, walang pagod at all. Thankful ako na kami nagkaroon ng chance para ma-provide yun sa kanila. Parang it's like honoring God din na thank you Lord kasi kami yung naging katugunan mo dun sa pangangailangan ng mga pastors natin. And may protection even sa patients. Yung puso ko punong-puno ng pasasalamat dahil ito nga, nakasama ako sa mission na to. Tapos makasalamuha ko yung mga taong nandito. Nakikita ko kung paano sila naging masaya. So, salamat sa buhay ng mga taga-UCF unang-una at saka sa Panginoon. Maraming salamat sa pagpili niya sa akin para mapabilang sa mission na to. Sobrang meaningful lang birthday ko. Ang hiling ko na lang sa Panginoon, yung gamitin na lang po niya yung buhay ko. At nangyari naman po yun dahil nakapag-serve tayo sa Panginoon. Pagbibigay ng oras natin sa Panginoon, yun po talaga yung pinaka-satisfaction ng isang manggagawa. Para maglingkod dun sa mga pastor na mga beneficiary natin. Na-impress po sa akin yung kahalagahan po talaga ng tawag ng Diyos na pag yung Diyos yung tumawag, siya yung magbibigay ng desire. Siya yung magpapalakas sa iyo kahit na mahina ka. Kasi nakita ko po na habang paano sila magpuri sa Panginoon, nakita mo na andun po yung puso nila ng paglilingkod.
nagpapasalamat ako kasi napasama po ako dito sa gawain ito. Tunay na ang magamit ng Panginoon sa ganitong mga gawain ay isang pribilehiyo para sa mga anak ng Diyos. Ang karanasang ito at ang mga patutuon na naibahagi ng bawat isa ay magsisilbing aral na huhubog upang sila ay higit lalong magpursige sa paglilingkod sa Panginoon. Lahat ng papuri at parangal sa nag-iisang Diyos na buhay. Welcome to Karanasang